Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, hello po. Huwag niyo pong sabihin ang totoo kong pangalan, okay? Itago niyo na lang ako sa pangalan na Galbi. Yan kasi ang tawag niya sa akin na ang ibig sabihin, my heart. Tore. Ako po ay isang OFW dati sa Saudi Arabia. At isa po kong data entry sa isang pharmacy sa Muhail Asir way back 2011. December nang dumating ako sa Saudi. Wala pa akong alam na kahit isang salita na Arabic. Noong una, natakot po talaga ako. Lalo na at kahit lalaki nga ay napagsasamantalahan po sa Saudi. Ito na po, uumpisahan ko na ang kwento ng love story namin ni Khalid. Nakilala ko po si Khalid noong August 12, 2012. Pinilit niya akong ibigay ang number ko pero hindi ko po binibigay kasi nga takot po talaga ako. Saka 19 years old pa lang siya noon at ako po ay 23 years old. Nakilala ko po siya habang ako po ay nag-i-inventory. Sa isa naming branch, lagi siyang bumabalik-balik sa pharmacy para kunin ang number ko at dahil sa pangungulit niya po, after 3 weeks na pangungulit saka may suhol, so need ko po ng pera noon. Binigyan niya ako ng 1,500 basta ibigay ko ang number ko. Kaya pumayag na ako pero hindi pa rin naman po ako sumama sa kanya. Nililigawan niya po ako, may pa flowers at chocolate po. Feeling ko babae po ako. Hindi po siya nagsasawa na ligawan ako. Takot po talaga ako at lagi ko pong sinasabing takot po ako na makipagrelasyon dahil po bawal sa Saudi ang ganon. Sabi niya, kami lang daw ang makakaalam. After po ng mahigit 1 year, sinagot ko po siya, December 23, 2013. Doon ko po naramdaman na mahal niya ako. Dinala niya ako sa isa sa mga bundok na pag-aari nila at naglatag siya ng carpet doon. Maraming pagkain at syempre ang pabulaklak at hindi nawawala. Akala ko date lang kami nung araw na yon. Sinagot ko siya at binigay niya sa akin ng isang singsing. Yun din ay nag-propose siya sa akin at yun din yung araw na sabi niya, kasal namin kahit walang pari na magkakasal sa amin. Pero yung pangako niya, habang sinusuot sa akin ang singsing, my heart only. Yours. Umiyak siya. Napaluha na din ako kasi naramdaman kong mahal niya talaga ako. Mahal ko na rin siya at nang gabing iyon, isinuko ko ang bataan. Masakit. Sobrang sakit pala noon. Kala ko masarap. Malaki kasi ang kanya. Mahigit 9-inch ang kanya. For 1 week ay nahirapan akong mag-CR. Kinaya ko kasi mahal ko. Simula noon ay mas madalas kaming lumabas, kumain sa labas at magpunta ng dagat. Bawat labas namin, binibilhan niya ako ng kung ano-ano. Masaya, pero hindi nawawala talaga ang away sa isang relasyon. Napakasiloso niya. Minsan, kumain kami sa isang restaurant, pinaupo niya ako sa isang mesang bakante ng may mga kabataan na lumapit sa akin at nakikipagkilala. Siya ay nasa counter na order ng pagkain namin, nakita niyang may mga lumapit sa akin at hilinlan niya ako palabas at iniwan ang pagkain namin. Nagtalo kami. Bakit daw ako nakikipag-usap sa ibang lalaki? At sabi ko naman, nakikipagkilala lang naman. Nakakahiya naman kung susupladuhan ko. Away pati kami pero hindi niya ako sinusukuan. Nang mag-birthday ako, pinakilala ko siya sa mga kaibigan ko, si Khalid. Nagsumbong pa siya sa kaibigan ko noon na inaaway ko daw siya lagi. Kahit mahal na mahal niya daw ako, may mga nanay-nanayan ako sa Saudi, ang mga beki na matatagal na doon, sabi nila. Swerte ko raw at nakahanap ako ng
ganong lalaki. Pinakilala na ako sa mga magulang at kapatid niya, pero friend lang ang pakilala niya sa magulang niya. Pero yung kapatid niyang lalaki alam na magkarelasyon kami. Gustong gusto ako ng nanay ni Khalid kahit kasi ang sarap ko daw magluto. Nagluluto ko sila ng adobong manok saka pansit bihon. Iyon ang laging nire-request ng nanay niya nung umuwi ako. Nung umuwi ako ng 2018, first time kong umuwi ng Pinas, binigyan ako ng nanay niya ng dalawang bag, isang Louis Vuitton at Prada. June 18, 2018, ang pinakamalaki naming naging problema, ipakakasal siya ng tatay niya sa pinsan niya. Grabing sakit habang nagpapaalam siya na kailangan niyang magpakasal. Sabi ko okay lang, pero need naming maghiwalay. Hindi siya pumayag. You're my first wife. You always be in my heart, only yours. Habang umiiyak kami. So kami pa rin kahit may asawa na siya. 2022, August, bawal na ang data entry na mag-work sa Saudi Computer Works only for Saudi. So nawalan ako ng work, napilitan akong umuwi ng Pilipinas for 2 weeks bago ako lumipad. Ibinuhos niya lahat ng oras niya sa akin. Hanggang ngayon, kami pa rin. Hindi siya nakakalimot tumawag at may pa-I love you gabi-gabi bago matulog. December 2023, pumunta siya sa Pinas for 1 week. Vacation niya. Hindi siya namasyal. Mas gusto niya pang magsama kami sa kwarto kaysa pumunta ng mga pasyalan. Hindi niya rin ako kinakalimutan padalhan ng pera. Maraming nanliligaw sa akin noon pero siya lang talaga ang minahal ko at siya lang ang lalaking umangkin sa akin. Mapapayo ko lang sa mga magmamahal, dapat siya lang hindi puro landi. Maraming tukso kapag minahal ka ng totoo, dapat siya lang din. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. Maraming salamat po. Okay, medyo parang nabitin din naman ako sa iyong sa iyong kwento, Galbi. Pero anyways, yun ang kanyang payo yun sa pag-ibig. Ay kaso medyo parang hindi ba lugi ka doon kahit na may asawa siya. Tapos kayo pa rin di nahati yung oras, no? Mahirap din yun na parang isa kang kumbaga ay kabit. Pero well, kung napapangatawanan mo naman yan kasi lalaki siya, lalaki ka, tapos yun, kayo ay nasa lihim din na relasyon, no? Mahirap din kasi may kaagaw ka sa pag-ibig o kahit hindi pag-ibig yun, may kaagaw ka pa din kumbaga sa bawat oras niya. Pero anyways, yun, kung yun talaga yung desisyon nyo, wala tayong magagawa, no? Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.